ng initial finding, yung biopsy mo. I told them about the result. Tapos sabi nila, ha, doktor, bakit ganun? I have something to tell you then, the both of you. This is one of the more rare cases. So hi guys, good morning. So ayan, time check, it's already 7 a.m. So right now guys is medyo may sinat si Mo. So actually kagabi pa siya on and off yung lagnat niya. Naglalaro siya ng 37 to 38, ganyan, minsan nag 38.5 pa. So kahapon napabila ko ng thermometer para ma-monitor yung kanyang yung kanyang body temp, kasi okay naman yung sugar niya, okay din yung tawag dito, yung BP niya. So yung sa body temp lang wala kaming tawag dito thermometer, kaya kagabi nagpabila ako sa may mercury. So right now guys is inoobserbahan ko si Mo dahil kagabi pa siya, simula kagabi, and I think around 7 p.m. So ganyan, or mas early pa, napapansin niya na parang mainit siya. So nung dinadampi ko rin dito guys is medyo mainit nga. So iba yung sa normal, kasi kahit sabi mo sobrang init dito sa may bahay, iba pa rin yung sa init niya, sa body temp niya. So upon checking, yun nga, naglalaro ng 37, 38, tapos 38.5, ganyan. So medyo may sinat siya. So actually ngayon guys is masakit pa rin yung sa sa biopsy site niya pagka masyado niyang ginagalaw. And 2 days after namin ma-discharge. First 2 days niya okay naman, nung pang 3rd day ito medyo nagkalagnat siya. So ngayon guys is kinonsult ko na rin naman sa may doktor niya kung ano bang possible naming gawin. So nakaschedule siya for teleconsult mamayang 2 p.m. So ayun, para ma-check din, kasi nga syempre ang hirap din ito dahil di ba may inopen sa kanya sa likod. So ang hirap naman, wag naman sana ma-infection, pero kasi may lagnat siya. So kaya dali-dali din tinawagan ko yung doktor niya para at least ma-check, or kung may ibibigay na gamot is mabigay agad at saka mainom just in case, kasi mahirap yung situation niya ngayon dahil siya at risk yung niya, yung stage niya ngayon. I mean yung stage at risk siya. So kaya binabantayan ko rin guys yung kanyang kanyang body temp. Ayun, i-monitor ko lang muna si Mo. And sa magtatanong guys, kasi hindi kami masyado nakakapag-upload dahil nga iniinda pa rin niya yung pain talaga. So pinascale 1 to 10 ko, nasa around 6, 7, 8. So kaya tinawag ko na rin sa kanyang nephro. Pero we're hoping and praying na sana maging okay ang lahat. And sana pagpatuloy niyo pa guys, ipag-pray si Mo. And kami, ayan, sa buong family. And I know malalampasan namin tong problem na ito. So, and guys, magpe-prepare lang ako ng food niya kasi mamaya gigisingin ko na siya dahil iinom na siya ng 2 p.m. So, kailangan 12 o'clock is makakain na siya. So, ayan, actually okay na tong ating broccoli. So next na natin gagawin ay ang ating chicken. Sakit sa mata guys ng ang sibuyas. Sibuyas na puti kasi yung yung ginamit ko. Pero makakaiyak din kasi. Ayaman tayo. Ano nyo guys, minsan pagka nag-drive ako mag-isa, grabe yung pag-iisip ko pagka, especially pag nagdadrive lang ako mag-isa.
Kaya lagi ako nagpapatugtog ng ng mga Hillsong, ganyan, para ma-relieve. Sabi ko nga kay mo na huwag siyang susuko. Laban, sabi ko ganyan. Happy! Kasi na-experience ko na rin to guys. Yung kay mama. During nung binayopsy din siya. Alam mo yun, same na same yung situation. Kaya yung trauma umabalik. Kami rin yung nagdala nun kay mama nung na-hospital. And then, same na same din sa kidney din. Yung nangyari. Kaya alam nyo ba guys, nung tawag dito? Nung time na nagpa-admit kami, sobrang kabado ko dahil sabi ko parang nanunumbalik yung dating pinagdaanan namin. Pero sabi ko kay mo lumaban siya. And maraming salamat sa inyo guys dahil alam niyo yun, pinapalakas yung loob namin. May lumaban sa mga clients din namin and mga suppliers, and maraming salamat. Dahil sobra yung nila, yung care nila kay mo. Sobra yung pag-alala kung kamusta na si mo. And hopefully okay yung maging biopsy result. Sorry guys kung medyo naging emotional tayo. Kasi 2019 yung last time na na-experience ko yung ganito kay mama. Talagang kami din talagang doon. Sibuyas lang to nagpaiyak sa atin. So change of plan guys, gagawin ko na lang is parang tinola. Bumili din ako ng tanglad sa labas para may soup kasi nga may sakit si mo. So may lagnat siya para at least makahigop siya ng soup. Kasi hindi ko makuha yung lasa nung nasa ospital. Nilalagyan ko siya ng lemongrass. Ang tawag dito? Ng lemongrass. Pero hindi pa rin siya naglalasa talaga. Kasi hindi ko masyado talaga nilalagyan ng salt. So I think okay na to. Pwede na natin lagyan ng tubig para kumulo. So ayan, final na natin. Ito ang tanglad. So pampalasa. Ang bango niya. So pag ito naging effective guys, pwede na natin itong gamitin every time na gagawa tayo ng soup. Pero if ever na meron kayong recommendation dyan kung paano lutuin pa yung iba, may mga recipe kayo, let me know. Yan, comment down below kasi nagbabasa ako guys ng comment section para magawa ko din next time sa pagluluto ko. So okay na to. Medyo maamoy siya and sana dumasa siya. Then guys, finally tapos na tayong magluto ng pagkain ni mo, and akyat na tayo dahil tumawag na yung yung secretary ni Doc para mag-start na yung teleconsult. So check natin, hopefully maganda yung maging result lahat ng mga sasabihin ni Doc, and i-concern din natin yung kanyang lagnat. And then after that is kakain na si Mo. Magpe-prepare lang din ako kasi lalabas din ako kasi pupunta ako doon sa may site sa pinapagawa naming bahay para ma-check din kahit papaano kasi may mga mag-check din doon ng mga engineer at saka architect. So ayan, tara na at umakyat, and magsi-set up din kami para at least inform din namin kayo guys kung yung diagnosis and prognosis doon sa kidney biopsy na ginawa kay mo.
Good Hello, Doc. afternoon. Good afternoon po. Oh, how are you na? Nilalagnat po. Kailan nag-start na lagnatin ikaw? Kahapon po. Kahapon. Pero, di ba na-discharge tayo Friday? Opo. Oo. So, Friday, Saturday, Sunday, did you stay at home? Or lumabas ba ikaw? Sa bahay You lang stayed po. at home? Opo. Oo. Tapos, nung time na yun, you were feeling okay. Opo. Walang pong lagnat. Pero may kirot-kirot pa rin po yung dito banda. Oo. Yung kirot sa likod, that is quite expected kasi feeling mo parang binugbog ikaw. Okay? So, and actually, I do not think that the infection is coming from there or yung lagnat mo is coming from there. Okay? Tapos kahapon, feverish ka na? Mga ilang temperature mo yesterday? 37, 38, Doc. Ganun naglalaro, 37, 38. Oo, okay. Tapos sinisipon ka daw, sabi ni Kevin? Kanina po, tapos parang nawawala siya. Or nahirapan lang akong huminga. Okay. Pero apart from that, walang ibang nararamdaman pag-wiwi? Hindi masakit? Hindi naman po. Hindi mahapdi? Opo. Hindi? Hindi po. Okay. Sige, ganito. So, I think this is more on an infection, which is, pag alis mo dito, actually, yung WBC mo, wala ka din namang infection nung time na yon. Okay? Tinitingnan ko yung labs mo, initially, nung January 12, 11.22. Pag-admit mo dito, pagdating mo sa Makati Med, mas mataas siya. Okay? Oh. Pero nung pinauwi ka namin, 10.45. Medyo borderline, pero wala kang infection during that time because we did some other tests at okay naman yung ibang test. Pero ngayon kasi nilalagnat ikaw. Okay? But since you are at risk, mas immunocompromised ikaw compared to other people, I would want to start you on antibiotics already. Dok, antibiotic agad, parang nilagnat lang naman ako, kailangan ba natin? Number one, because you have CKD. Okay? And patients who have CKD, mas madaling kapitan ng sakit. So, after nito, mag-uusap na tayo about vaccinations. Okay. Updated ba yung mga vaccines mo? Yung last, hindi po, Doc lahat ng mga iba, hindi pa naman po. Oo, sige. Sa ngayon, ngayon nilalagnat ka, hindi din naman tayo pwede magpa-vaccine. So, after nito, di ba kailan tayo dapat magkikita? Friday or next week? Opo, 1 week po, so Friday din, Doc. So, Friday, if ever. Sige, since nakita naman na tayo now, today is Tuesday, then we can see each other Tuesday or Wednesday next week. Bibigyan muna kita ng one week of antibiotics. After finishing yung 1 week ng antibiotics, that's the time you have your blood tests taken. Okay? Tapos, meron na akong ipapa-add. Actually, meron ng initial finding yung biopsy mo. Pero, this is just an initial. Ibig sabihin, they can change the reading pa kasi wala pa yung final So, sinilip na siya ng pathologist. The findings, there's 29% na sira ang part ng kidneys mo. Okay? Tawag natin doon, 29% global sclerosis. Ibig sabihin, medyo matagal nang nangyayari talaga to sa kidneys mo. Okay? Kaya nga, it's chronic already. Yun yung nakita doon sa sa biopsy mo. Isa pa na kinagulat ko sa biopsy mo, ang sabi ng pathologist, you have thrombotic microangiopathy. So, ano yun, doktora? Usually, yung thrombotic microangiopathy, this is one of the sakit sa kidneys na bigla naming nadadialysis yung mga pasyente. But thankfully, in your case, ikaw yung kaso na limited siya doon sa kidneys mo. Okay, why do I say na limited siya sa kidneys mo? Because usually yung mga taong may TMA, tinatawag namin na TMA, ito yung mga pasyenteng baksak yung hemoglobin, baksak yung platelets, dinudugo, pero lahat yun wala sa'yo. Okay? And there is
is still that risk of going into hemodialysis later on in life. But compared sa mga pasyenteng yung sinasabi kong baksak yung hemoglobin, baksak yung platelets, okay? Are you still there? Opo, Doc. I was actually thinking to tell this to you once we see each other na next week. Pero kasi kung ako yung patient, I'd rather want to know kahit initial pa lang. And I know it's something that's bugging you for the past few days. So anyway, yung TMA, sabi ko nga, compared with other patients na yung baksak yung hemoglobin, baksak yung platelet counts, compared dun sa mga pasyente yun, mas maganda yung kalalabasan nung meron tayo. Okay? So, mas maganda yung sa atin. Yung percentage, it's 23% compared dun sa mga pasyenteng yung sinasabi kong mga baksak yung hemoglobin, 43% yung risk ng pagpunta sa dialysis. Yung sa atin, mas mababa, 23%. But of course, there is that risk. And that is the reason we are together. Okay? So, titingnan natin kung if this would still remain to be the final reading kasi meron pa tayong hinihintay. Kaya, Doc, bakit hindi pa siya final? Kasi meron tayong tatlong if you remember, 4 na beses kang tinusok. Okay? Kaya 4 na beses kasi 4 na specimens yung kailangan namin. Actually, at least 3 specimen. Nagpasobra kami ng isa. Para basahin under the microscope. So, meron pang isang hinihintay yung sa electron microscopy. Tinitingnan pa natin kung ano yung magiging labas nun. But so far, it is the result. But in your case, I'm just glad na hindi natin kinailangan, hindi ikaw nag-toxic, hindi ikaw pumangit yung lagay mo. Kasi kahit ako nagulat dun sa result kasi this is a reportable case. Ibig sabihin, hindi siya ganun kadalas makita. Dok, bakit kaya ako nagkaroon ng ganun? Okay? Yung HRCT mo, one of the reasons that I am looking at is when we saw your HRCT, di ba sabi ko yung isang parte ng lungs mo, parang hindi siya nag-develop fully. At nandun na siya simula nung bata ikaw. Okay? It's a congenital anomaly yung nasa lungs mo. So dahil doon, pwedeng although hindi mo na-feel, pwedeng yung oxygenation mo sa katawan hindi ganun kataas katulad ng ibang tao. Okay? At dahil doon, gumagawa din ng mas madaming pula ng dugo yung katawan mo. At because of that, yun yung rason kung bakit mataas yung hemoglobin mo. Diba? Remember, your hema told you, merong ibang nangyayari sa'yo kung bakit mataas yung hemoglobin mo. Diba? Sinabi ng ng hema. Okay. So, I think it is coming from the lungs dahil yung lungs natin yung tumutulong sa ating huminga. Okay? Pero merong isang portion na parang hindi masyadong nag-develop ng maayos, but this one would be, the best person to explain this to you would be your pulmonologist, ha? Okay, yung sa lungs. So, but so far, that is the connection that I'm looking at. Okay? So, sa lungs, dahil yung oxygenation mo, hindi masyadong maganda kasi hindi fully developed yung isang parte. Yun yung nag-cause kung bakit tumaas yung hemoglobin mo. At dahil mataas yung hemoglobin mo, yun yung nag-cause kung bakit ka meron sa kidneys. No thrombotic microangiopathy. Kaya remember, before you came in, before tayo na-admit, kinuhanan ka ng ekstrang dugo. Opo. Kasi hindi mo kailangan dahil sobra-sobra yung meron ikaw. Okay? And dahil doon, inaayos natin, nag-hydrate tayo sa'yo. Remember that when you left the hospital last Friday, your creatinine was 1.6. But when we met each other, it was 1.96. Okay? Usually, patients with TMA, pataas lang ng pataas yung creatinine yan. Na kapag ka hindi natin nakakatch early. But in your case, since you were so compliant, you were so obedient, you really wanted to cooperate with all of your doctors, then
it benefited you the most. Okay? So your creatinine, nung naghiwalay tayo, bumaba na yung creatinine mo. I'm praying and I'm looking forward na sana magdire-diretso yung pagbaba ng creatinine mo. So we will see in the next days, in the next months. But yeah, I'm positive that we will get through this. You will be okay. Yes. Okay? Thank you, Doc. Basta ang kailangan ko lang sa'yo, huwag kang masyadong magpaka-stress, huwag masyadong sad. Kasi if you are also sad, then it would also have a toll on your health. Okay. Okay? Just look at the brighter side of things. Dok, madali ang sabihin sa'yo kasi hindi naman ikaw yung nandito eh. Pero kasi at least we were able to catch it early. Rather than pangit ka na pagdating dito, hindi na tayo makahabol. But right now, thank you Lord, kasi you are capable, kaya mo at mabait kang mag-follow up, lahat ng sabihin, maagap kayong dalawa ni Kevin. So, very good. That would bring you a long way to go. Thank you. Okay? Thank you po. So right now, yung fever mo, bigyan mo na kita ng antibiotic. So the antibiotic that you will be taking, it's just 1 tablet 2 times a day. I want you to take that. I will send you the prescription. You will take that after meals, ha? Kailangan may laman yung tiyan. Okay? For the next 7 days. For the fever, you can take paracetamol, 1 tablet every 4 hours. Kung ang temperature mo ay 37.8 pataas. Okay? Okay. Otherwise, nagre-reply naman kami ni Ate Lenny kapag if you have any questions, gusto lang din kitang makita na ngayon kasi I have something to tell you din, the both of you. Tapos yun nga, dahil nilalagnat ka, para din ma-reassure ikaw. Okay po. Okay? Doc, yung O, ano sige, po, yeah. yung doon po sa, yung binanggit niyo po na 29% na damage po ba yun or Oo. damage na 28%? Ano po yung Oo, Doc? 29% global both- sclerosis. Ibig sabihin nun, parang peklat na yun, part na yun. Pero po ano siya, both kidneys or right kidney lang po? This one, it doesn't necessarily tell us kung right or left. But since this is a kidney biopsy, we did your biopsy on the right kidney, but it doesn't necessarily mean na sa right kidneys lang. Because on your ultrasound, both your kidneys are already have less echogenicity already. Ibig sabihin, pareho na silang may tama. Okay? Oo. So, hinanap natin, ano bang dahilan? Bakit to may tama? Oo. Lahat ng mga laboratory tests ninyo, okay. Opo. Okay? So, yeah. When I was, sabi ko, bakit ganito yung result? Actually, kahit ako, kami nila Dr. Behasa, yung mga fellows ko, my team. So, I told them about the result. Tapos sabi nila, Doctor, bakit ganun? Sabi ko, well, this is one of the more rare cases. Oo. So it's actually limited lang sa kidneys. Well, actually I'm happy that it's only limited in the kidneys at hindi sa buong katawan. Pero hindi naman po siya Ayun. Doc cancerous. Hindi naman siya cancer. Again, sorry, Chappy. Hindi naman po siya cancer na ano. Oh, hindi siya cancer. Thank you, Doc. Okay. Hindi siya cancer. Kasi, Okay? gabi-gabi kami, Doc, wala na itong nag-iisip. cancer. What you have are just cysts. Yun lang naman nakita natin doon sa ultrasound mo. But you do not have cancer. But this one, I would just have to be honest with you. One of the reasons kung bakit din nagkakaroon ng TMA or thrombotic microangiopathy yung ibang mga pasyente is because may nagtatagong cancer. But in your case, nagpa-ultrasound tayo, I would be asking for some other blood tests pa. Okay? But I do not, yung sa lungs mo, kaya din nagpa-HRCT kasi tinitingnan ano ba yung nakita doon sa x-ray. Kaya din nagpa-HRCT. Pero hindi naman cancer yung nakita natin sa x-ray. Hindi cancer yung nakita natin sa CT scan. So, wala tayong nakitang any cancer as we speak. So, no. And again, ang tinitingnan kong reason is because nga meron ikaw bronchial atresia, may hypoxia, ibig sabihin parang medyo mababa yung oxygen. So,
mag-produce pa ng madaming dugo kasi yung dugo yung nagde-deliver ng oxygen sa iba't ibang parte ng katawan. So kaya tumaas yung hemoglobin mo. At dahil mataas yung hemoglobin, pwedeng yun yung nag-cause nung TMA. So it's more on secondary. So yeah, we will see. But I need to do some other tests to further validate. Kasi yung nakita sa biopsy, it would warrant some other tests pa. Okay, hindi siya yung usual na nakita natin na GN, ganon. It's part of the spectrum but not necessarily. Okay, but at the moment, all of the medications that you could have, you are on it naman na. Okay. Dire-diretso Okay. lang po. Oo, Tapos, pasensya na, sinasabi ko to sa'yo habang nilalagnat ka. Okay lang po. I need you to drink water ha, kasi nilalagnat ikaw. Okay? Okay. Doc, yung ano po, yung inano ko nyo po na for test, di ba may mga ano po doon, yung i-check yung potassium, kailan po niya pwedeng gawin yun? Yung lab test po. Yung mga tests na yon, do not use that anymore because I'm going to give you a new okay po. request na. Oo, Okay. a new request na. Sige, Doc. So, kasama pa rin dun yung mga potassium. Pero, ayun, before naman I sent you home, your potassium was normal na. Oo. Sige. Okay? O, kailangan kong uminom ng water. Pwedeng kumain, okay? Never nyo ako narinig na magbawal sa inyo except ang paninigarilyo. Okay? Pero yung pagkain, more on low protein. Hindi low protein ha. Low protein, low sodium, hindi din no sodium. Okay? Low protein, low sodium, para din hindi magmanas at para hindi tumaas ang BP. But during your hospital stay, hindi din ikaw hypertensive Kaya eh. nga, Doc eh. No? Oh, I Tsaka just hindi gave rin you yung mataas losartan yung ano. para doon sa protina mo sa ihi. Kamusta yung mga bula sa ihi? Parang nabawasan na ba? Parang po, nabawasan na. Nabawasan yung bula mo sa ihi. Sige, we'll continue to monitor kasi sabi ko nga sa inyo nung admitted kayo from 700 naging 400. So pababa siya. So that means your kidneys are able to filter it. Okay. Okay, do you have any other questions? Question ko pa. Wala na. Doc, anuhin mo lang kasi masyado siya nag-iisip lagi. Uy, huwag ka mag-isip na mag-isip. Oo. Pero relax ka lang, okay? Oo. Mahirap mag-relax, Dok, eh. Sinasabi mo lang yan. Kasi it wouldn't help you. Oh, it wouldn't help you kapag ka hindi ka nag-relax. If you keep yourself consumed about what's happening to you, about your diagnosis, it wouldn't help you. Okay? So, you have a very good support system. I see how Sir Kevin is really there for you. I see how both of you are there for each other. So, you are lucky. Yes po. Okay. Thank you po. Pero Doc, di pa siya magda-dialysis, ha? Dialysis hindi. Oh, malayo nga. Thank you po. Lagi niya kasing ano, Doc. Usapang dialysis. Kaya nga eh, sabi ko Yun na lagi po yung kong laban ng feed sinesearch. ko. Hindi. Hindi. Hindi sana dinialysis na kita nung nandun ka. Okay po. Sa taas. Thank you, Lord. I have all the chance to do that when you were there. But no, you did not need it. Yay. Thank you At po. hanggang ngayon, hindi mo siya kailangan. Thank you, Salamat po. Doc. Okay? Yes po. Opo. Thank you po. Alright. May Thank you, questions Doc. pa? Wala na po. Wala na po. Okay. Thank Sige. you, Doc. We will send you yung request ninyo. So, you can do it after nung dose natin ng antibiotics. Do your blood tests. Okay. Alright po. Mga ano So, yan, again, Doc? antibiotics, Mga after 7 days po ng pagtitake ng antibiotics. Yeah. Saka, okay. Sige po. So, you take your antibiotics 2 times a day after meals for the next 7 days. Pag naubos niyo yung 14 na peraso, then that's the time you do your labs. Alright. And by that time, hopefully, makalabas na yung final results ng biopsy ninyo. So, we can check it all Alright. together. Sige Sige po. po. Okay? Yes po. Thank you, Thank you Doc. po. Okay. Thank you po. Thank you, Salamat thank you. po. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you po. Sige. So, I saw your CT scan.
Nagka-TB ka na ba dati? Opo. Okay, kailan ito? Parang nung ano po, 2012 ata yun. Alright. Pero paano po yung ano nyo? Paano yung treatment nyo? Naalala nyo? Opo, may mga iniinom, binibigay po nung sa ano, sa center po. Okay. 6 months. Natapos ko naman po yung gamutan nun. Okay. Sige. Sige. Tapos, nag-check ba tayo ng plema? Hindi po. Sige, check tayo. Tingnan lang natin yung activity. Kasi kung nag-treat ka, hindi naman ako masyadong worried. We'll just monitor for Okay. progression. So, kahit, tapos yung susunod na CT scan, plain na lang. Okay po. So, hindi na kailangan ng contrast. Kasi nga, to protect the kidney also. Opo. Okay, so pwede itong peklat from the tuberculosis. So, siguro in 6 months, ulitin natin to. Plain CT scan na lang po. Tapos ngayon, kung dumami or ano, we will consider doing another round of anti-TB or para sure, we'll do a bronchoscopy. So, bronchoscopy yung sisilipin yung lungs. So, tulog ka naman nun, huwag kang matakot. Tulog, kaya lang yun nga, dun dadaan, pa diretso sa lungs, sisilipin namin bawat area, tapos kukuha kami ng specimen para mas accurate. Pero sa ngayon, ano muna tayo, non-invasive. So, kung kaya mo magsabit ng phlegm, tapos we'll repeat lang in 6 months. Okay po. But generally, if wala ka namang cough, colds, weight loss, fever, hindi din ako masyadong concerned. Okay po. Yung ano, Doc, yung ano po, yung sa plema po, kailan po yun gagawin, Doc? Anytime na may masubmit ka na phlegm. Saan po yun, Doc, So, ano yun? gagawin po? Well, mas maganda sa Makati Med or sa Tropical Disease Foundation, yung tapat ng Makati Med. Maaaring dating TB yun. So, pwedeng peklat din siya. Oo nga. Kasi ako din, Doc, ganyan din dati. O, di ba? Nakaka-stress lang. Ang sumpa talaga yung TB na yan. Eh. May ano na, may bakas, Doc. Oo, minsan nagpapeklat talaga. So, yan. Pwedeng changes from tuberculosis. Alright. 18 months. Since nakita ng January to March, so that's 3 months, di ba? Opo. Yung branching density, yung finger in glove, ibig sabihin parang may mga kamay na nakaganon. Pwede kasi yon bronchiectasis eh. So yung area nun is nasa upper lobe. So pwedeng TB pa din yun. Tapos wala siyang connection dun sa tracheobronchial tree. So hindi siya abnormality ng anatomy. What else? So, yung mga hyperlucent sa upper lung, pwede kasing ano yan eh, yung hyper, paano bang pang-common ano nun? So, pwede lang mga air trapping, yung mga changes lang din, pero hindi din siya delikado. Kasi yung mga linear densities, pwedeng peklat siya or fibrosis. So, ang ano lang is, pwedeng ang bronchosil is an area of the lung na may na-trap na phlegm. Pwede po yun. So, dahil may na-trap na phlegm, yun yung hindi makalabas yung ibang air. Yun yung air trapping. So, yun yung hyperlucent na area. Diba yung nabasa ng hyperlucent? Yun yung air trapping. So, pero syempre, pwedeng yung bronchial atresia, anatomic, ano yun, na yung hindi nag-develop well, yung part ng lung na yun. But, hindi naman delikado yon. So, yung iba kasi minsan hindi lang, di ba, underdeveloped, hindi lang nag-grow. Opo. That's the thing. Okay, so ang pinakamas nakakatakot is yung tuberculous stricture. Yung sa neoplasm, parang hindi sinilip ko. Pero yun nga, makikita naman natin in 6 months. Diba? But if we're, kinakabahan, January, February, March. So, pwede natin agahan
April, May, June. June na lang instead of September. Okay. Para lang din hindi ka matakot. Okay. Diba? Sige, Dok. So, baguhin ko yung request. May inano po kasi may sinabi po yung may sinabi po Dok yung nephro po niya na may parang TMA siya yung na which is chine-check pa rin kung baka dahil lang dun sa pulmon or walang relate dun sa kidney niya. Ano Kaya yung TMA? wait Doc po iyan ko po. Thrombotic microangiopathy. Sa ano niya? Dito sa kidneys niya? Sa kidneys po niya, opo. Sinabi po niya baka there's something lang na parang kumokonekta dun sa may pulmonary kaya nagkakaganon. Kasi nga po Doc, 'di ba nagpaano siya, kidney biopsy siya. Sige, we will see. Anyway, I'll talk with Dr. Katibog also. But usually, hindi naman. Ayun po. But we will see. Oo, ano kayang may mga iniinom ka bang gamot? Meron Madami, po. Doc. Wait lang po Puro more on sa kidney po yung binigay sa kanya na ano Tignan natin. I'll discuss it with Dr. Katibog. Sige po, ang hema po kasi niya din si Doc Dumagay po. Oo, sige. Nagpa-ANA ka na ba? Negative po, non-reactive po yung ano. Okay. Pati yung HIV Sige, po, tignan natin. non-reactive po siya lahat. Sige. So, ayan mga seswang. Ayan, katatapos lang ng teleconsult natin sa nephro. And, ayun, may mga bad news and may mga good news tayong nalaman. And, ayun, at least panatag na yung loob natin na hindi siya cancer yung nakita. Pero, ayun nga, nasabi na din na 25% daw. 29% daw yun yung damage ng kidney ko. Pero ayun nga, pinagpipray din namin na sana hindi rin kami dumating sa point na magda-dialysis. So hindi naman daw, sabi ng nephro ko. So thank you Lord. And yun din yung sa cancer, yun din kasi yung iniisip namin ilang din kami araw na hindi masyado nakakatulog ng ayos kasi nga iniisip namin yung magiging result. So may mga na nga daw, yung parang anong tawag doon? Result yung parang unang result or ano. Ayun, may mga initial na result na pero hindi pa yun yung final result. So may mga gagawin pa daw silang further test dahil syempre may mga ilan din silang kinuhang specimen ayan doon sa kidney ko. So parang 4 yun. So may gagawin pa silang test doon. Pero yun nga yung nakita din sa natin, yung nagpa HRCT tayo na merong nga daw, kumbaga parang hindi masyado nag-develop yung natin, yung right lang natin. Kaya parang medyo hirap din tayo sa oxygen. Ayan, tapos yun din daw yung ng sobrang dugo. Kaya nung nakaraan din, 'di ba, nag-phlebotomy. Kaya kailangan magbawas ng dugo kasi yun din daw yung nagpo-produce, kumbaga parang nagpapadagdag ng dugo. So ayun, sana good news naman din to. 'Di ba? Walang bad news kasi nga yun din yung isa sa nagpapaano ng natin, aalalahanin. Kumbaga parang mahihirapan tayo kapag puro bad news, 'di ba? So pag-pray lang natin na sana maganda yung mga sasabihin ng pulmo ko para hindi na tayo masyado mag-alala. So actually ngayon din meron akong lagnat. Kaya may nireseta sa akin yung nephro na para sa infection, kasi baka daw na infection ako kasi nung simula nung discharge namin tapos mga ilang araw okay naman ako. So after ng 2 days or 3 days bigla akong nagkalagnat, tapos medyo sumasakit-sakit yung area nga na kinuha na ng specimen. So may nireseta sa akin, so good for 7 days antibiotics, and then after nun magpa-follow up check-up na kami. Then guys, this is the next day nung vlog after namin makapagpa-teleconsult
dun sa nephronin mo at saka sa pulmon niya. And actually nandito ako ngayon sa may bahay namin pinapagawa para i-check din. Pero soon magbibigay din kami ng update dito, but right now hindi muna kasi same pa rin naman yung status ng bahay and wala pa rin masyadong nagaganap sa mismong loob. Pero yung ano niya, yung exterior niya is meron na, but I think nakikita niyo naman. So wala pa masyadong pintura sa labas, pero on some part meron na rin namang nagaganap. So ibibigay ko yung floor na yun para kay Mo, para siya mismo magbigay ng update sa bahay pagka medyo okay na siya. But right now she's still in pain. Medyo masakit pa rin daw yung ano niya, yung likod niya and yung mismong sa biopsy site. So ayun, binigyan siya ng nephro niya ng antibiotics to fight for the infection kasi baka ang suspect ng doctor is baka na-infect dahil nga 'di ba may na-open. And sa pulmonary naman, and good thing, and thank you Lord dahil kahit papaano medyo nabawasan yung ano, yung iniisip namin, yung pinagawang HRCT. So baka daw yun ay suspect niya na yung dating nagka-TB siya, baka peklat daw. Kasi even ako before, nagkaroon din ako ng pulmonary complex or yung TB. Meron din talagang scarring, pero hindi ganun kalala yung scarring. So, ayun, at least yung HRCT, yung sa pulmon, nothing to worry. But may mga test pa na gagawin, like yung sa plema nga. So, ipapagawa namin siya siguro pagbalik din namin sa nephro kasi next week babalik kami mismo ng hospital to follow up after inumin niya yung mga antibiotics. Kahit pa paano medyo na-relieve kami dahil malaking bawas yung iisipin sa pulmonary. Kasi kung makikita mo guys yung findings, ang daming mga impression, ganyan-ganyan. Pero yan, number 1, baka daw congenital nga yung sa isang lungs niya since ng pagkabata, hindi masyadong nag-develop. Pero nothing to worry about it naman daw. It's not cancerous. Good thing, hindi siya cancerous. And yun nga, parang peklat lang daw yung ibang nakikita from the previous na TB kasi nagka-TB si Mo last 2011 or 2012 during those years. So ayun, thank you Lord kasi grabe na relieve kami talaga. And doon naman sa kanyang biopsy, so actually si Mo, kung mapapansin nyo, hindi pa siya talaga masyadong makapag-vlog ng todo. Kasi grabe yung iniisip niya. Actually gabi-gabi nga nagtatanong siya kung malala ba tong sakit ko, ganyan. Sabi ko, huwag ka mag-self-pity, kakayanin natin yan. And malayo ka sa mga napapanood mo kasi nanonood siya guys ng mga ng mga nagda-dialysis, ganyan. Although guys, CKD siya, so it's confirmed na CKD, chronic kidney disease, but we still don't know yet kung anong stage. Ayun, we're still praying and hoping na magka-miracle. Ayan, wala namang masama. Sabi ko nga, itaas niya lahat kay Lord, i-surrender niya kay Lord lahat ng mga worries, lahat ng mga iniisip niya. Kasi sabi ko, hindi makakatulong kung mag-iisip siya na mag-iisip, kung dadamdamin niya yung sakit niya. Sabi nga ng doktor niya ng nephro, mabuti nga kayo na maaga nating nakita, ganyan. Kasi yung iba too late na nga daw na nasa end stage na, which is yung dialysis phase. And mabuti kay Mo. And ako sobrang aggressive ko din talaga na mag-follow ups, gawin lahat ng laboratory tests para sa ikakapanatag namin. And sobrang salamat sa sa doctor ni Mo, kay Doc Katibog na nephro. Kasi talagang yung assurance, although meron talaga, may something na nangyari sa kanyang kidney, but manageable and still can stop the progression
basta maano lang, ma-change lang yung lifestyle, yung pag-aano niya, yung mga nakagawin before. And hinintay na lang namin talaga yung pinaka-final biopsy result. So siguro pag punta namin doon, pagbalik namin next week sa follow-up, doon siguro sasabihin yung mga final result kasi ano pa lang siya initial report or initial result. Pero ayun, again, maraming salamat sa inyo guys sa lahat ng mga prayers para kay Mu. And I hope sana maging okay ng lahat. And continue praying for Mu. Yun na lang, patuloy pa rin nating ipag-pray si Mu sa kanyang kalagayan. And wag niyo po akong alalahanin dahil kahit papaano, kasi ang dami nagtatanong, para nangayayat din ako, pero natakot din kasi ako guys, natakot din akong kumain ng kumain. And kasi meron kaming history ng hypertension at saka diabetic. So might as well medyo i-divert din yung mga nakagawian before, kasi during the executive checkup yung mga labs ko medyo mga nag-i-spike din, naglalaban-laban din sa taas, kaya medyo nag-tone down din ako sa mga kinakain. Pero ayun, everything is good. And again, continue praying kay Mu, and maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa amin, sumusuporta sa mga ganitong ganap namin ni Mu through ups and downs. Maraming salamat dahil nandyan pa rin kayo para suportahan kami. Sabi ko nga kay Mu, pagsubok lang to, tinetest lang tayo, tinetest lang yung faith natin sa kanya. And I know, malalampasan natin to in God's intervention and in God's grace. Sabi ko, tinetest lang tayo nito para sa mga future plans or sa mga better plans pa na gagawin natin in the near future. Kaya, we are positive, ayan, na magiging okay lahat. And ayan, maraming salamat again. Walang sawang pasasalamat sa inyo from the bottom of my heart. And sa mga nagpapalakas din ng loob sa amin, and sa aming mga USA family. Sa USA family, hindi po namin kamag-anak yun, pero mga nakilala po namin sila sa US, and tinuring na namin na family kasi, and even hindi kami nagkakausap everyday, pero yung, alam mo yung communication, constant communication sa amin na update, nando doon. And tinuturing na namin silang family. And also kay Ninang Jane, and get well soon, Ninang. I know you're also battling sa mga nararamdaman, ganyan, and we can do it. And nandito lang din kami, Ninang, for you. Sobrang long journey, and sabi ko nga, hindi madali ang laban na to, pero kakayanin namin mo. So, maraming salamat ulit, guys. Had to learn the hard way. I hope that you think of me. See my face in strangers in the street. Every time you drink tequila, you still picture me there, dancing in the dark. I bet your heart skips a beat when you see something that reminds you of me. Baby, when you drink tequila, you still picture me there beside you in the dark. Yeah, I hope it hits you hard.